Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, Hey TCL, turn on the AC. hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Sadyang mahalaga ang buhay sa mundo. Ingatan ang sarili at ang ating kapwa-tao. Huwag papansinin, patalastas na sigarilyo. Piliting iwaksi ang masamang bisyo. Yan ang halaga ang buhay dito sa mundo. Para sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Mga impormasyong mahalaga'y dapat malaman. Magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinapabatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal. May lasong amoy masama sa kalusugan. Usok katabo parang ulap na itim. Naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosif vape, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan. Walang gasto, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free. Diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, sa albay, sa tuyang, bistuho na siya, sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man,
Si Diday ko ang sagot dyan. Bibig ko sa mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, senior women's at youth. Abing mahal ko yung si Diday ko. Diday, Diday ko. Diday, Diday ko. Listen up. Get the vibe so clean. Gotta go home, Depot, baby. Let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win. Sa na mabali, papunta mo tama. Alaw pagway na nag-aalala mo, tama mo ba? Restaurant on deck, BB audio sa tunog. Home of great time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo install namin choice mo, walang sa gabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount everyday, kaya chill ka lang. Sa Dalaga Home Depot, sure ka, walang sablay. Kaya save more, live. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Dalaga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Dalaga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Dalaga Home Depot. Magandang tanghali at umaga pa rin sa inyong lahat, mga ka-EBN. Live na po kita ngunyan digdi sa EBN Alejandro Broadcasting Network. Sa programang Diretsahan, tuloy-tuloy na po ito, wala na po itong paligoy-ligoy. Araw ngayon ng Miyerkules. It's 17, June 17 ng buwan ng June. Kumusta po kayo mga kaibigan? Happy lunch time po sa inyong lahat. Alam ko po na kayo po ay nanananghalian today. Sa inaabot ng aming signal sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, maging yung mga nasa abroad, kumusta po kayo? Yung mga friend po natin dati, ating po mga suki, good noon po o good morning. Yan po sa kay Sir Putol at kay Ma'am Eleanor. Ma'am Leonor, yan po sa Putol Eatery. Good morning po, good noon sa inyo lahat dyan. Mabuhay. Siyempre sa mga taga-Tabaco City, kumusta po dyan sa mga taga-Tabaco?
Ma'am Salvi Balingbing, good morning. City Councilor Renner, Vice Mayor Abner Cargolyo, siyempre sa mga taga Malinaw, yan po sa Tuloy, sa Barangay Tuloy, Malinaw Albay, headed by Barangay Captain Mateo Arevalo, at ang sekretary po natin dyan sa Spidil Sapanta. Good morning po sa mga taga Tiwi, Santo Domingo, Bakakay, Sirman po tabi, good morning sa mga taga Ligaw, good morning sa mga taga Camarinesor, dyan po sa Eriga, Camarinesor, tabi. Kumusta po kayo? Okay. Nasa mabuti po kayong kalagayan. Walang aray-aray. Tuloy-tuloy na po tayo. Ako po si Master Polly. Kasamahan ko po si Kuya Jonathan. Sa ngalan ng aming General Manager, si Alianza at Maricel na to. At ang Daraga Home Depot. Kami ay nagpapasalamat sa inyo pong pagtatangkilik, pagmamahal sa mga programa dito sa EBM. Okay po, happy birthday sa may mga birthday. At doon naman po sa mga kalungkutan, condolence. Lalo na po sa pamilya Condi, Henji, kaya si G, Mr. G, Kanyutan, sa pagpanaw ng kanilang nanay today. Pero nasa Kamsor yata sila. Nasa Kamsor kasi yung nanay nila. So, galing Malinaw, pumunta po ng iwan para nakaya. Kumusta lang po sa mga kasamahan po nating mga referee at kikagawad, former sa incoming kagawad, Mau, Breva. Yun. Kapitan Covillas po dyan po sa TV. Si Governor Noel Rosal at kay Julay Asada yan po sa Barangay Affair, Cam Provincial Government. Gandang umaga, Ma'am Carol Siga, Victor Siga Jr. Sige, ngayon pong 70 na ito, alam natin na ang mga issue today ay tinututukan itong tuloy yata na pag special session ng mga senador. Ito po ay ang pinatawag ng presidente ng Pilipinas na si BBM. Para siguro ano ba ang purpose? Magkaayos? Magkaayos? Palagay ko, mahirap yung salitang magkaayos, mahirap yung banggitin, ano? Pero maaaring mag-session kasi, ano yan, ng ordinansa yan, batas yan. Ano daw ang tanong dito? A-attend ba yung mga ibang senador, yung 10 nasa minority? Tingnan natin, kasi hindi ko pa po nakikita, pero ito mga dito hindi ko na sinasabing senador. Hindi ko na po sinasabing Senate President. Whatever ang posisyon, baliwala na po yan sa akin. Sabi ni Senador Peter, ano yan? Cayetano. Kasi ang kuya ang nagprotekta sa mga kapatid at sinasandalan ng pamilya. Ayan, ang sabi ni Senador Alan, parang nag-resign na nga ito kasi alam na, mga kaibigan, ngayong araw na ito, ang kaabang-abang na gusto ko nga makita kung itong si Joel Villanueva ay nandyan po sa session today. Okay, ika-13 Hudas, sabi rito. Saklap nito, pastor pa naman, pastor ka pa naman. Walang pagsubok na pagsubok makasarili. Yan. Religious leader na panay ang sita sa Biblia, pero hindi natututo sa buhay ng Panginoon ang nagsakripisyo para sa katarungan at katotohanan. Mga JL member, matauhan na kayo. O, ito, rimati na kamukha yung digdi. Okay? Ayan na.
naway naunawaan ninyo ang aking pagpartisipasyon sa minority block. Hindi tayo uusad kung hindi kayo, utot mo lamang. Paita na. Ha? Tapos, huwag ka nang maggamit-gamit ng Bible. Okay? Ayan. Talagang decided na si Joel Villanueva na na mag-join talaga kila Gatchalian. Kaya ngayong araw na ito is already mag-12 na noon. Maaring kapag ka nagkaroon ng 13 na senador, sigurado na makakapag-elect na po ngayon ng bagong presidente ng Senate. Alam niyo po mga kaibigan, hindi na po masyado interesado ang taong bayan sa mga posisyon ninyo dyan. Kahit pa kayo Senate President, kayo po ay Senate Temporary, kayo po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, etc. Nakita na ng taong bayan na hindi na kami interesado dyan. Okay? Kunin nyo na ang poder. Dahil, kumbaga, nasa kapanahonan naman talaga. Tama yung sinasabi ni Mr. Sino ngayon yung dating nagbo-broadcast ng panahon? Si Kuya Kim. May sinasabi sila, ang buhay, wither lang. Panahonin nyo yan ngayon. Nagsasaya kayo, nasa kapangyarihan kayo. Pero tandaan nyo, kapangyarihan na yan ay maglalaps. Ang tanong, anong mga legasiya nyong iiwan sa bansang Pilipinas, sa madlang people na sinasabi nyo sa taong bayan? Ang legasiya bang iiwan ninyo dyan ay kukup-kupin, i-adapt, at ipapatronize ng taong bayan, o hindi nila talaga makakalimutan ang ginawa nyong pagsasalaula ng ating batas. Ano na yung batas natin, ha? Ayan, hindi namin makakalimutan yan, yung pagbimdalo ninyo ng batas. Kahit sa mga bata ngayon, ituturo na yan. Sino ang author ng Bimdalo? Alam na yan. Ngayon, kung matuloy itong session, magbubutuhan. 13 na po yan talaga. Kaya po, automatically, si Alan niya nagsabi na hindi na siya interesa. Kaya lang naman pinangawakan ni Alan yung kanyang posisyon as Senate President kasi legal ang pagka-elect sa kanya because 13 senador ang umelect. Nasa batas, nasa konstitusyon. Diba? Kaya po ayaw niyang mag-give up kasi aagawin ba naman ng mga ilan dyan na mga alam naman natin na sabi, ganid sa posisyon, hawak tuko sa posisyon, o gusto makatikim man lamang ng posisyon na Senate President, kahit mali, binasigi. Okay? Kaya, kahit na 12 lang sila, gusto sabihin, isa puwera nila si Cayetano, na hindi na kinikilalang Senate President, mali nga. Alam nilang mali. Alam nilang mali, pero pinapasigin nila kasi yung mayroon silang pinangangambahan. At yung pangangamba nilang yun ay natapos na kahapon. Okay? At patuloy pa yan na mabubulgar sa taong bayan. Kaya suluhin mo na, Gatchalian, Senate President ka na ng Malacanang. Tignan natin kung anong magagawa mo. Tignan natin kung yung mga sinasabi ninyong gagawing batas, kung magawa ninyo at ano ang effect nito sa taong bayan. Basta ang pinakamalaga dito kasi kung totoo, kasi gusto ko ma-confirm sana na makita ko, naghanap ako ng kung talagang si Joel Villanueva
ay ayon. So, ayon na, tama. Nandyan na talaga. Okay? So, pumasok na si Judas sa sesyon. Ayan, nagalikan na yung mga Judas. Yan, Joel Villanueva, pumasok na. So, sarswela na talaga. Okay, niyakap na siya ng mga kapwa niya ng mga Judas. Okay? So, 13 na, mga kaibigan. Confirm na ini. Bako na ining Marites. Hindi na po ito Marites, kundi ito'y totoo na dumalo na si Joel Villanueva sa pinatawag na session, special session ni BBM. Bye-bye, Villanueva. Bye-bye. At least ngayon, so yung mga nanonood po sa akin, Brother Bon, confirm. Yung mga member ng GIL, ito na yung hinahangaan yung pastor. Ito na yung nagtuturo sa inyo ng tumindig sa katotohanan. Because the katotohanan ay magpapalaya sa atin. Ito na yung madalas naririnig niyo yung praise the Lord. Hallelujah. Ito na yung madalas na nagkukot ng mga verse sa Bible. Sa kanya, sa harapan ng mga congregation. Siya po ay anak ni Eddie Villanueva. Okay? Yung ama, nakikiusap sa kanya na gamitin ang konsensya. Pero hindi ko alam kung saan konsensya ang gagamitin. Konsensya para mo sumanib dito o konsensya para manatili doon sa kanyang dating paninindigan. So, ang ano lang naman natin dito, kaya po nagkawindang-windang ang Senado, isang bagay lang naman talaga ang naging dahilan. Mga kababayan, di ba? Alam natin lahat. Kasi nanonood tayo sa television, naalalaman natin na nagsimula ang sigalot sa Senado mismo ay yung pangyayari ng tungkol po sa flood anomaly. Doon po sa tinatawag na flood control project na nagkaroon ng anomalya. Sobra, pinaka-worst sa history ng Pilipinas. Doon lang naman nag-umpisa yan kasi kaya nag-agawan ng posisyon dahil nga noong sinikap ng mga kapanalig ni BBM napigilan ang pag-imbestiga ng Blue Ribbon Committee kung sino ang mastermind. Okay? Okay lang sa kanila. Yung iba, nabilanggo na. Yung Discayas family, yung sila Hernandez, sino pa yun? Bernardo, si ano nga pala, si Bunuan, aywan ko kung mabubuhay pa yan dami na raw sakit. Nasa ospital yata, si Bunuan. No. Sino pa yon? Yung isa pa ang Alcantara, si Mendoza, yung mga yan, sinikap nilang pigilin na mabulgar ang anomalyang iyan, mga kasama. Panahon ni magkaroon ng eleksyon, noong si Escudero pa ang presidente ng Senate. Ngayon, ang ginawa ni BBM, sinikap na ikodita yung poder ni Escudero. Dahil nahalata nila si Escudero noon, parang atubili sa impeachment kay Sara. Atubili. Kaya, ginawa ng mga grupo at sa go signal ng Malacanang, agawin nyo ang poder kay Soto. Kay Soto, kay Escudero. Kaya, mga kababayan, mga kaibigan, mga kaibiin, nakita natin na nakuha ni Soto. Okay? Noong panahon na si Escudero, ang presidente, ibinigay ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee na siyang mag-iimbestiga sa anomalya ng flood control kay Marcoleta. Alam nila na
matutuntun. Matutuntun sila, makikilala kung sino yung mga magnanakaw talaga, kaya sinikap nilang hadlangan. Ayan ang totoong istorya niyan, mga kaibigan. Kaya makinig kayong mabuti. Pag-aralan yung mabuti. Ngayon, nung makuha na ni Soto, yung poder kay Escudero, ang ginawa niya po, sinikwestiyon niya si Marcolita. Inalis niya si Marcolita. Pinalitan ni Lacson. Magka-apel ngayon, wala sanang problema doon sa mga set chairmanship na yan. Sabi ko nga sa kanila, ako ang stand ko dyan, kahit na sino ang maging chairman dyan sa mga ganun pong mga chairmanship na yan. Daming mga chairmanship dyan, at isa sa pinaka, kasi dyan, controversial itong BRC, Blue Ribbon Committee. Kahit na sino, nung hawakan na ni Lacson, di siya nangawak ng pag-imbestiga sa Blue Ribbon Committee. Sana, ang ginawa ni Lacson noon, kung talagang hindi siya bias, pinagpatuloy niya yung simulain. Kung siya ay makapilipino, makabayan, sabi niya, galit siya sa mga magnanakaw, hindi dapat sana, pinagpatuloy niya, hanapin, imbestigahan, yung mga involved na pinapangalanan. Palasak na yung pangalan ni Martin Romualdez, palasak yung pangalan ni Saldico, yung iba pang mga congressman na. Pero, ang problema, hindi natin naintindihan na bigla na lamang pong tinigil yung hearing. Naantala na, wala na ang ganyan. Kung si Lacson pa siguro ang chairman ng Blue Ribbon Committee, wala na tayong aasahan na magkakaroon pa ng hearing tungkol dyan sa tinatawag na flood control. So, kaya, ang ginawa, dahil napupurnada na ngayong hearing sa Senado, nagkaroon tuloy ng gulo. Nagkaroon tuloy ng gulo. Iniisip ng mga minority, paano to? Alang-alang sa taong bayan, kailangan mabawi natin ang poder. Kaya po, lumitaw noon si Bato. Dahil kailangan ng grupo ni Cayetano noong araw, isa o kaya at least 13. Tulad ngayon. Kaya, ang ginawa, nangyari, sa kasaysayan ng Senado, dumating si Bato, kaya na-sequester ngayon kay Alan, ay kay Soto. So, si Alan na ngayon ang naging presidente ng Senado. Ngayon, pagdating kay Alan, mga kasama, dito na nagkaroon ng agam-agam at takot at pangamba ang grupo. Dahil ang layunin ni Alan na kumbaga susugin yung mga imbestigahan talagang mabuti. Ipatawag yung kinakailangan ipatawag para malaman kung ano man ang talaga ang tunay na isyo. Kasi nung panahon ni Lacson, ayaw niyang ipatawag yung 18 Marin. Ayaw niya ipatawag si Bersabin, ayaw niya ipatawag si Saldico, and marami pang iba. So, kaya, nung panahon ni Marcolita, nalalaman nila na mabubuking na silang lahat. Mga kasama, kaya ang ginawa, gumawa sila ng another issue, mga kasama. Yung issue na ito, na yun na nga, nag-elect sila, dahil may dumating na Judas na isa, si Judas number 1, Escudero, lumipat sa kanila. Kasi kung hindi lumipat si Escudero sa kanila, mahirapan sila, hindi sila makakamove. Dahil 11 lang sila, mga kaibigan. Kaso, si Judas Iscariote, sinaniban na ng demonyo, ayan, pumasok sa katawan ni Escudero, ayan, pinagkanulo na yung ating bayan. Okay? So, naging 12. Ang problema, illegal yung pag-elect kay Gatchalian. Mga kababayan, di ba? Illegal. Kasi, 12 lang, nagkiklaim si Gatchalian na siya na ang Senate President. Ang nakapagpalakas ng loob kay Gatchalian, kaya nga po siya ay talagang atat na atat, lakas ng loob na magperma ng mga chiki, mag-order na i-lockdown yung Senado kasi nandoon sa likod ang Malacanang, mga kaibigan. Nasa likod niya imagine, sabi ng Malacanang, ang kinikilala nilang Senate President,
ay si Gatchalian, di ano pang magagawa mo dyan? Kaya nang si Cayetano, ang challenge niya lang para maging tama sa batas. Ha? Hindi ako sip-sip sa posisyon. Ang gusto ko lang, itama lang sa batas. Humanap kayo ng 13th na senador at doon mag-elect. Kapag na-elect si Gatchalian, di wala problema. Walang away. Di ba? O di siya kikilalanin. At least legal. Kasi maliwanag, hindi kasi pwede ipagpipilitan nitong mga senador. Kaya ako po, nawala na ako ng tiwala dito, kahit na sino pa dito mula kay Lacson. Tandang-tanda ko na ito mga kaibigan, 2028, sino man sa kanila ang mag-e-elect dyan, o magre-elect, o magre-elect. Tatandaan ko na yan mga kaibigan, at sa mga araw na darating, pagsisikapan ko na mga kampanya against dito sa mga taong ito, mga kaibigan, na hindi ito karapat-dapat na maging senador. Kasi senador ka, di ba? Pag sinabing senador, mambabatas. Gumagawa ng batas. Yung batas na sinusunod natin today, galing sa kanila yan. Halimbawa, very sample o example na dahil sa ginawa nilang batas na ito, kaya tayo po ay sumusunod. Halimbawa, yung mga motorista, kailangan magkaroon ka ng helmet pag nagmumotor. Di ba? Pag nahuli ka ng pulis na walang helmet, huliin ka, magmumulta ka. Bakit sinusunod natin yan? Kasi ginawa nila yan. Ginawa ng mga senador at saka ng mga nasa Congress, ang batas na yan. Yung pagbabayad natin ng buwis, yung 12%, ginawa nila yan mga kasama. So in other words, pagka sinabi mong senador, gumagawa ng batas. At kapag ginawa ang batas, sinusunod ng lahat. Ang problema mga kaibigan, itong mga senador na ito, na ilan, makikita natin na sila mismo ang gustong bumali ng ating saligang batas. Yung konstitusyon mga kaibigan, kaya ang madlang people, ang taong bayan, nagmumuto-muto, nagagalit. Yun po ang kinakagalitan natin mga Pilipino. Sa nakakaalam ng tama. Di ba? Sila kasi hindi nila alam yung tama eh. Di ba? Ngayon, gustong baliin yung batas. Ngayon, patunayan nyo lang. Ngayon, halimbawa, nandiyan na, dalawa ng hudas kaya sa inyo. Mabuhay kayo dahil dalawa ng hudas. Okay? Cayetano, wala ka na magagawa. Kundi, ibigay mo na yan sa kanila. Ngayon, siyempre, kapag tawag niyan, si Gatchalian na magiging talagang tunay na presidente ng Pilipinas, ng presidente ng Senate. Siyempre, ibibigay niya ng lubos yan kay Erwin ang pamamahala sa tinatawag na Blue Ribbon Committee. Pero ito ngayon, mga kaibigan, balikan ko muna, yung nangyaring hearing kahapon, yung nangyaring hearing kahapon, assuming na hindi man yan doon sa binyo ginawa. Doon mismo sa Senado. Doon sa talagang proper binyo. Assuming, sabihin na natin, hindi talaga doon. Ngayon, ano pa? Hindi lang yan. Wala pong, hindi tatanggapin yung record. Hindi daw makaka-record sa Senate record yung ginawang hearing ngayon, kahapon. Okay? Wala, kasi wala silang secretary na authorized talaga ng Senate. Wala silang mga record. Wala. So, walang problema yun. Mga kaibigan, kung hindi man maitalayan sa record ng Senate, hindi naman tayo bakit kayo po mga Pilipino, tayo mga nasa laylayan, mayroon ba tayong time para magbulitlit ng record ng Senate? Wala naman, di ba? Bahala kayo dyan kung i-record nyo yun, kung hindi.
Kayo lang naman ang pwede magbulat-lat ng inyong mga record kung mga record nung mga panahon pa, something like that. Pero kami wala. Ang importante sa taong bayan, narinig lang nila. At napagnilay-nilay. Kahapon, nakita at narinig ng taong bayan ang testimonya ng 18 sundalo dati, Marine, at may dumagdag pa. I think parang 14 pa yun. Dami-dami nila. Na nagkaroon sila ng pag-uusap, meeting, ayaw ko kung saan lugar yon na pinangunahan nga po ni si dating congressman Santiago, Defensor. Defensor Santiago ba ang apelyido nito? Hindi naman basta si Defensor. Mike, si Mike, Defensor. Akala ko si Santiago na. Okay? Pero sa ilalim ng basbas ni Marcolita at saka ni Pia Cayetano, mga kababayan, doon po, kahit na hindi pa po yan ninyo ni-record dyan sa Senado, kami na pong mga taong bayan ang nakakalam. Totoo ba o hindi ang kanilang mga ipinahayag kahapon? Bayan, kumusta? Ano ang inyong simpati? Ano ang inyong pananaw doon sa mga narinig? Alam mo yung mga witness natin, naalala nyo si Risa Hontiveros, kapag nagpapatawag ng witness at sinasalang niya po sa investigasyon dyan sa mga hearing sa Senado, ang ginagawa nila po ay nagmamaskara, nagsishade. Hindi po pinapakilala kung sino yung identity ng witness na yon. Hindi nila pinapakilala, di ba? Nakamaskara. Naka-sombrero. Para hindi mapagkilalanan kung sino yung tao yun. Pero nandoon sa witness stand. Pero pinaniniwalaan niya ni Ontiveros. Yung mga witness na yan. Itong mga sundalo, mga kaibigan, itong sabi ni Rapi Tulfo, kargador. Okay? Mas mabarela ako sa kargador kaysa resibidor. Yung mga soldados na yun, kargador. Sa kasutugang mo, duwang tugang nito, dalawang kapatid. Ang involved, resibidor. Aparador, resibidor. Yan. Okay na. Okay, believe na ako sa iyo, Rapi Tulfo. Tinawag mong yung mga hindi daw dapat tawagin na ex-marine, dapat daw ang tawag ay kargador. Okay? Kargador ng mga malita papunta sa mga resibidor. Wow, 'di ba? Galing, palakpakan natin. Okay. Ngayon, itong mga nag-witness, kita nyo, wala silang takip sa muka. Kitang-kita ninyo sa television kung nanood kayo sa social media. Ano yun, tinover yata yun ng ABS-CBN, not ABS-CBN kasi ang ABS-CBN bias yan eh. Ang nag-cover ay yung GMA, parang GMA. Saka yung ibang mga media. At saka, ang daming mga cellphone na nakatutok doon. Alam niyo po, ngayon din na po natin pag-uusapan yung mga big network na ngayon. Hindi na masyado yan. Hindi na masyadong effect yan. Ang katotohanan, sabihin ko sa inyo nung araw, mahilig ako sa balita. Adik ako sa balita. Pagka po, hapon na, noong may TV pa ako, umuwi ako sa bahay kasi ang inaabang-abangan ko dyan, balita. Yan lang naman ang hilig ko sa television. Balita, sport. Otherwise, wala. Hindi ako mahilig sa mga drama-drama na yan. Balita lang ako. Noong araw, mga kaibigan, binabalita yan sa television. Pero ngayon, pinapanood natin yan. Pero ngayon, di na masyado. Kasi nauuna pa ang social media kaysa mga nasa network na mga mainstream. Kaya, hindi man po yan tanggapin doon sa Senado, narinig ng taong bayan.
ang testimonya ng mga Marine, dating Marine, na sila talaga ay nag-deliver ng pera, ng mali-malita. At minention doon yung mga pangalan. Ngayon, makikita nyo ba yung takot doon sa mukha ng mga Marine na nagpapahayag ng katotohanan doon sa... Wala. Ngayon, kung gusto ninyong ihabla, kasuhan, kung ano man ang kaso na pwede nyong ikaso dahil sa palagay nyo nagsisinungaling yung mga Marine, gawin nyo. Ha? Gawin nyo. Karapatan nyo yan. Kasi, binulgar, kinumporm. Ang masaklap nga Pangilina, nakita ka pa sa picture. Diba? Napatunayan nandoon po so alalay ni Saldico sa video. Okay? Yung lugar kung saan i-deliver yung pera kay Erwin Tulfo na dalawang malita, alam kung saan na lugar. Babayan. Alam yung lugar na deliveran sa bahay pa mismo ni Erwin Tulfo. Di ba? Pero sinabi yung, pati ang matindi nito, pati yung sasakyan. Yung sasakyan, sinasakyan nila nung malimalita na bulletproof pala. Yun mga kaibigan. Kung sabi kasi ng iba, anong malay mo ngaya, Master Paul, kung yung laman ng malita ay damit lang. Lalo na yung mga segunda mano. Ay kung damit lang yan, bakit ilalagay mo pa doon sa bulletproof na sasakyan? Di ba? Kapag tataka naman, damit lang. Ano yun yung Romualdez yung mga damit na yan? 20, 50, mga ganan, dami-dami. Ano yung mga damit yung damit? Kundi talaga po, basura. Ang tawag nila doon, basura. Mga kaibigan, pinakita doon. Yung lugar, yung plate number ng sasakyan, alam, sinabi pa. Kaya kung hindi makikipag-connivance itong LTO, kasi ang LTO director ngayon, na si Lacanilaw, alam naman ninyo, kilalang-kilala ninyo ito kung sino to. Ito ba kayong taong nagpadala, nagkumboy kay Duterte papunta sa dahig? So ngayon, inawardan po siya ni BBM. Bagamat wala daw po siyang qualification sa pagiging director ng LTO, nilagay siya dyan. Siya ngayon ang director ng LTO, Lacanilaw. Ang ginawa nila Lacanilaw kasi noong sabihin ng mga Marine, yung plate number na sinasakyan nila sa ulo, Alpha, Delta, Argane number, mga kaibigan, yan daw po ay ini-erase ngayon sa Senado, sa LTO. Hindi na mapagkilanlan. Kasi yung pong plate number, alam mo natin na dyan po natin matitrace kung sino ang pangalan na nakalagay doon sa registration ng behikulo. Makilala mo, halimbawa, yung sasakyan na yun ay pag-aari ni Saldico, something like that. O yung aeroplano, yung jet, pag-aari yan ni Saldico. Makikilala mo. Ngayon, kung iyan po ay inalis ng LTO, sabi ni yung abogado-waga ng Marine, mayroon na pong source na dumating sa kanya na talagang iniris po yung sinasabing plate number. Ngayon, iyon po, mga kababayan, doon sa hearing na yon, napatunayan, yung mga binanggit, pati si Soto, at ang masaklap, mga kaibigan, ito pala, kaya pala nag-trader talaga, si Escudero. Dahil si Escudero pala, mga kaibigan, nakatanggap din ng malita. Di wow, alam, sabi pa nga nung Marine, nag-witness, pinakain pa kami sa bahay ni Senador. Pati yung ulam, kung ano inulam nila, sinabi. Alam na alam. So kaya,
Kaya pala, dito lumalabas mga kaibigan, kaya pala ayaw nila na matuloy ang hearing na yan. Itong maipatawag, itong 16 o 18 Marine, dahil alam nila na mapapahiya sila, mabubulgar sila, mga kasama. Pati si Chavit Singson, binulgar nila Chavit Singson, yung mga nalalaman niya. Kaya si Chavit Singson, sabi nga, diba, ito daw po'y kinakasuhan. So, hindi man po ninyo i-record dyan, ang madlang people, alam na po, Erwin, kahit anong linis-linis mo dyan sa Senado, dumating man ang mga araw na kay ikaw mag-hearing dyan, kung ano man ang i-hearing mo dyan bilang Blue Ribbon Committee, sir, ma'am, wala nang dating sa amin. Sabi, ang challenge pa ni Erwin na ini-invite yung 18 Marine. Alam mo yung purpose ni Erwin Tulfo kung dumalo yung 18 Marine doon sa kanyang hearing? Ay, very simple lang naman yung gagawin ni Erwin Tulfo at ng mga kasamahan. Iko-contempt lang. Yung mga yun, ano na yung nag-involve kay Erwin? Magmumusin siya, contempt. O di, ano mangyari? Bako, mapipreso kasi may poder yung Senado na mag-contempt kapag nandoon ko sa hearing. Kaya, wise naman yung mga abogado nitong 18 Marine, ba't kayo pupunta roon? At mga advice lang ng taong bayan. Ba't kayo pupunta roon na ang gagawin lang naman sa inyo, iko-contempt kayo ni Erwin Tulfo. Ngayon, Erwin, pati yung kapatid mo, si Moon Tulfo, kaya pala madaldal man, kung ano-ano man ang pingra, paninira kay Sara Duterte. Isa nyo, si Ramon, yung binugbog bagayan ni, alala nyo yung binugbog ni, sino nga yung artista? Yung artista si Santiago. Si Rimar Santiago, binugbog yan. Doon sa isang makina, kitang-kita, kawawa yung taong yan. Yung dalawang mata niyan, pasa. Kaya, mag-uambog-ambog ka, Erwin. Uambog ka. Ruben Padilla, challenge mo. Diyos mio, perdon. Baka hanggang salita ka lang. Kiremark lang, baka namarangkal ka na. Kaya, eto pa. Sabi ni Tulfo, eto pa, ang banta ni Tulfo, ang yayabang nitong dalawang magkapatid. Akala mo ang lilinis. Ang lilinis ng pamilya. Ayan, Tulfo na yan, yung anak, gumastos yan ng ilang libo o milyon nata yung nagpasasa doon sa isang kabaret na siya lang nagiinom. Yung yung isang yung congressman ng Axe, Rapi man ang pangalan noon, Rapi. Junior yata yun, Junior. Naging controversial na nag-iinom ng alak at binayaran milyon, mga kasama. Hallelujah. Si Rapi Tulfo nakita, pinaliligiran ng mga Anghel de la Guardia, mga chikiting, mga senador na yan. Kaya, ang lilinis. Itong mga ito. Sabi ni Rapi Tulfo, pinangalanan niya talaga, si Ruben. Tapos na ngaya ang maliligayang araw mo, Ruben Padilla. Ayan, sinabi niya. Puputulin ko ang mga sungay at buntot ninyo. Kaya nakita niya, Ruben, mas masaklap ito kaysa doon sa sinabi ni Erwin. Si Erwin, kikwilyuhan lang. Kikwilyuhan lang. Ito hindi. Ang tingin sa iyo ni Rapi Tulfo, Ruben Padilla, demonyo ka. Hindi kita minumura, kinukot ko lang yung sinabi ni Erwin, ni Rapi Tulfo na, eto na ngayang katapusan mo, Robin Hood Padilla. Puputulin ko ang mga sungay at buntot ninyo. O sino ang inaano natin na may sungay? Di ba? Pag sinasabi natin may sungay, demonyo yan. So meaning to say, tinatawag ni Rapi Tulfo demonyo
si Ruben Padilla, na kapwa niya senador. Kahit anyo saan tayo makarating, subukan ninyo. Ang maganda niyan, pagdating dyan sa Senate, kita-kita kayo, no? Pagdating ni Ruben Padilla dyan sa Senado, Mr. Rapi Tulfo, batukan mo kaagad. Kasi yung sungay, sa ulo yan eh. Diba? Batukan mo kaagad, pangkalan mo kang bangko kung ano man para maputo yung sungay. Tapos, yung buntot na hilahin mo sa buntot, sa puwit niya. Ibig sabihin, sabi sa Bicol kayo, iso mo si Ruben Padilla dyan sa loob ng Senado kasi maurag ka eh. Eto na ngayang katapusan mo, puputulin ko, mark my word. Mga ganun po mga panakot. Pag tinignan mo itong dalawang ito sa television, matatakot ka talaga. Kaya, parang nakakatakot talaga. Oh, Rapi Tulfo. Pero sa tunay na buhay, mga kaibigan, wala pala itong mga bayag. Kaya naglalaka dito si Erwin Tulfo sa itong mga Tulfo, laging may bodyguard. Laging may bodyguard. Kung matapang ka, si Ruben Padilla, naglalakaw-lakaw yan dyan sa Senado, dahil mga buro bodyguard. Wala, parang simple lang. Alam mo kung alam naman ninyong si Ruben noong mga araw, binabatikos ko yan kasi sa tingin ko nga, artista lang. Pero sa paninindigan ni Ruben Padilla, ang layo ni Joel Villanueva. Naway manawaan nyo ang aking pagpartisipasyon sa minority. Sinong uunawa sa iyo mga kapwa mo demonyo, kapwa mo hudas? Pasensya na sa mga GIL dyan. Kung kayo po, mag-isip-isip kayo. Itong sinamahan yung reliyon. Born again daw ini. Born again, Madalas, yung sinasabi nila, praise the Lord, hallelujah! Si Brother Eddie Villanueva, kung nagsasalita, kala mo, kausap-usap ng Diyos. Kausap-usap ng Diyos. Eto, how many times ko ito narinig na nag-preach? Nag-preach pa nga ito sa isang anniversary. Magaling talaga. Pero ano ngayon? Lumabas yung kulay mo. Sayang ka, Joel Villanueva. Sayang yung hanga namin sa inyo sa GIL. Kaya, ako sa inyo, mga GIL, hanap na lang kayo ng ibang grupo. Umalis na kayo dyan kasi ipapahama kayo. Pero mo, yung GIL pala may hudas. At ang hudas, anak pa ng pastor. Naku po. Paano kang mauunawaan ang taong bayan? Alam mo naman yung ipinaglalaban ng dati mong makakasama. Ikaw ka mismo. Kaya alam mo, ito si Joel Villanueva. Tama naman yung Kaya alam mo, walang ninanakit dito si Cayetano. Wala. Wala kayong makikitang sinusumbatan ni Cayetano si Joel Villanueva. Sabi nga ni Cayetano, nag-heart to heart pa kami ni Joel. Kasi naaawa si Cayetano kay Joel Villanueva. Sabagay, kung sa isang panig naman, bigyan natin ng kaunting bigat, bakit nagawa ito ni Joel Villanueva, mga kaibigan. Dito kasi nakasalalay ang kanyang buhay, mga kapatid. Dito nakasalalay ang kanyang buhay. Dahil, maliwanag na ito palang mga senador na kumukontra sa gobyerno, pumapanig dito sa panig nila Marcoleta, na hindi pumapanig sa kagustuhan ni BBM, lahat pala ito inahanapan ng butas. At ito'y nakahandang kasuhan. Imagine, baka hindi nyo,
magugulat kayo mga kaibigan. Bukas makalawa, ang magkapatid na bilyar. Ang bilyar na yan, lalabas ang mga issue sa mga bilyar. Alam naman natin yung mga bilyar, negosyante yan Mayroon silang tinatawag na prime water. Lalabas ang issue na yan. Na palalabasin nila na si Mike asin si Camel ay mga nagkakamal o nagkamal din ng pera o whatever. Kasi, yan ang panakot nila sabi kay, si Jinggoy. Sabi kay Jinggoy, hindi ka namin kakasuhan. Simple lang ang dapat mong gawin. Umapil ka lang. Kumampi ka. Ma'am Grace Gutierrez, happy lunchtime po sa iyo, kapatid. Happy lunchtime na, mga Mars. Lunch, tama, alas 12 na nga talaga, hanggang 30 minutes. Daddy Joe, maray na udto sa imo. Okay? Yan, sa mga nag-aalantabay. Okay? Pananakot, panunuhol. Yan. Sabi ni Jinggoy, how many times ang tinawagan? Bargain. Mawawala, di ka mabibilanggo, wala kang plunder, kumampi ka. Pero, salamat naman sapagkat nandyan naman yung lakas ng loob ni Jinggoy. Hindi siya pumanig. Eto si Villanueva, ay nako. Wala talaga mga kaibigan. Natakot. Kaya po siya pumanig. So, bago ako mag-end, yung inaabang-abangan kong totoo na ba o hindi, sasabihin ko po sa ABN Television. Ito po sa programang Diretsahan. Natupad na. Sabi ni Kristo, natupad na. May pangalawang Judas na tayo. Judas Escudero, Judas Villanueva. Kaya sa mga GIL, nakakahiya ang inyong leader. Ginagamit pa ninyo yung salitang Jesus is Lord. Hindi si Jesus ang inyong Lord. Ang Lord nitong dalawang lalo na itong si Joel. Ang Lord nito ay si BBM. Kaya ang Lord nito ay pera at posisyon. Kaya siya po ay nagbaliktad. Mga kaibigan, hanggang din na lang po muna tayo. At least, happy pa rin tayo mga kaibigan. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Wag lang paapekto. Maniwala lang sa tunay na Diyos at gumawa ng mabuti. Huwag baliktahin ang tama sa mali. Sa ngalan ng aming GM, sa G at Ma'am Maricel na to, ngalan ng Daraga Home Depot, Kuya Jonathan, ako po si Master Polly, nagpapaalam ngayong araw ng Miyerkules. Hanggang bukas, mabuhay, hasta la vista, bye-bye.